Update sa kanilang assistance sa mga pamilya at individual na apektado ng bagyong Aghon, ating pag-usapan. Kasama si Disaster Response Management and OSEC Concerns Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. ASEC Dumlao, magandang tanghali po. Magandang tanghali, ASEC Dale, gayon din kay ASEC Albert at magandang tanghali po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo. ASEC Irene, kumusta na po yung mga lugar na apektado ng bagyong Aghon na inyong binigyang tulong? O tuloy-tuloy pa din po ba ito sa ngayon, yung pagbibigay po ng tulong? Tama ka dyan, ASEC Dale, patuloy ang isinasagawang koordinasyon ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhang lugar nito ngang si Aghon. At sa katunayan, ang DSWD ay nakapagpahatid na ng inisyal na humanitarian assistance sa mga probinsya ng Marinduque, Oriental Mindoro, Albay, Camarines Sur at Sorsogon. In fact, a total of more than 1.3 million pesos worth of family food packs and non-food items ang inisyal na po nating naipahatid sa mga lugar na nabanggit. At gayon din po, we were informed this morning na dumating na rin sa Infanta Quezon yung namang pong mga karagdagang 5,000 family food packs na naipahatid natin. That is in addition to the earlier quantity of food packs na ipinahatid natin kahapon. At gaya nga po ng nabanggit ko, patuloy pa rin yung isinasagawa nating pagpapahatid ng mga karagdagang tulong. Dahil kung matatandaan, ASEC Dale, ang DSWD ay nakapag-preposition na ng mga family food packs and non-food items in strategic locations across the country. In fact, the DSWD has entered into relief prepositioning agreements with local government units nang sa gayon, yung pong mga family food packs natin ay madali pong ma-access kapag nga pong may mga emergencies or disasters. So yes, ongoing pa po yung ating isinasagawa na pagpapahatid ng tulong. Yes, ASEC Irene, no, ongoing ang ating tulong, 1.3 million worth at least of assistance. ASEC, nasa ilang pamilya o individual na po sa ngayon ang nabigyan natin ng tulong mula sa pamahalaan? Mayroon po bang mga nasa evacuation center pa ngayon? That's correct, ASEC Albert. In fact, dun sa pinakahuling datos ng DSWD, yung as of 6 a.m. This morning na DROMIC natin, meron pa pong mga more than 2,500 families or that's equivalent to more than 8,800 individuals who are currently taking temporary shelter in 165 evacuation centers sa regions Calabarzon, Mimaropa, and Region 5. In fact, in Calabarzon alone, meron tayong mahigit na 2,200 families na nasa open evacuation centers. Sa Mimaropa po, meron tayong mahigit 200. At in Region 5, particularly in Camarines Sur, meron po tayong 43 families recorded who are taking temporary shelter in one evacuation center. Now, meron din po tayong na-monitor ng mga apektado who are also taking or who are temporarily staying with their relatives or friends. Yan po ay matatagpuan sa Laguna at sa Quezon. Meron po tayong naitala na 615 families. In Marinduque, meron naman po 290 families taking temporary or who are temporarily staying with their family members. And then in Region 8, particularly in Eastern Samar, Northern Samar, and Western Samar, meron din po tayong naitala na 465 families. And ito nga din po yung mga ina-assist ng ating mga kasamahan na kawani sa DSWD through our field offices. ASEC Irene, sa ngayon po, ano yung mga nakikita niyong additional assistance at basic necessities mula doon sa mga lugar na apektado ng bagyong Aghon? May mga pangangailangan po ba na mga kailangan pa nating i-extend na kumbaga kulang pa? Yes, ASEC Dale, sa kasulukuyan na dahil nga nasa response stage tayo, ang immediate items na pinapadala talaga natin ay yung pagkain, no? Ito yung ating family food pack. At gayon din yung mga nasa evacuation centers, of course, yung ating pong naipapahatid naman na tulong dyan ay yung mga non-food items, particularly no, yung mga hygiene kits and sleeping kits.
Karagdagan po dyan, of course, ang DSWD being the vice chair of the response cluster of the NDRIMC pillar on response ay nagkipagpulong nga po no, sa mga member agencies and talaga noong Sabado at in-identify natin ano po ba yung kinakailangan nating ihanda. Halimbawa po dyan, ang DSWD yung sa pangangailangan pagkain, gayon din naman po sa Department of Health, no, yung po namang para sa mga kakailanganing gamot. And of course, doon naman po sa mga ibang agencies na katuwang natin in transporting or in ferrying these relief items ay atin din naman pong nakasangguni. So, makikita natin, Asek Del, na napaka-vital noong coordination na isinasagawa natin to ensure na the needs of our affected fellow men, Filipino fellow men are really provide sa tamang oras po na kinakailangan nila. Yes, ramdam no, na bawat buhay mahalaga talaga, Asek Irene. Ano naman po ang datos sa mga bahay o ari-arian na nasira ng bagyong Aghon? Asek Albert, batay po dito sa pinakahuling ulat na hawak nga po natin, meron pong mga naitala na mga tahanan o mga bahay na nasira dahil nga po sa pag-ulan at malakas na hangin na itinulot ni Aghon. Meron pong 22 houses na nasira. 4 of these are totally damaged and 18 are partially damaged. Yan po ay matatagpuan natin sa Camarines Norte, gayon din po sa Eastern Samar, sa Northern Samar at sa Western Samar. Asek Irene, mensahe na lang po siguro at saka paalala ninyo sa mga kababayan nating apektado ng bagyong Aghon. Well, una-una, Asek Del, tayo nagpapasalamat sa inyo pong programa at muli binigyan daan ang DSWD para po tayo makapagpahatid ng impormasyon, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na naapektuhan nitong si Aghon. Paalala po natin sa ating mga kababayan na makisangguni o makipag-coordinate sa inyong mga local government units, particularly your local social welfare development officers, para po sa mga kakailanganing tulong o karagdagang assistance na inyo pong idudulog o hihilingin po mula sa ating gobyerno o sa ating pamahalaan. Gayon din po, hinihikayat namin kayo ay makipag-ugnayan sa kanila nang sa gayon maiwasan po natin yung karagdagang pang damages or risks na maaari nga pong maidulot nitong weather disturbance na ito. And of course, tayo rin po ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa DSWD through our official communication platforms kung meron po kayong gustong ilapit o gustong i-request mo at mula po sa ating ahensya. Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development na tumugon po sa inyong pangangailangan. We are here to provide augmentation support to the local government units to ensure na lahat po ng inyong pangangailangan ay ating pong maibigay. So, I would like to take this opportunity to remind everyone to keep safe, mag-ingat po tayo, and huwag po natin kakalimutang makipag-ugnayan sa ating pong mga lokal na pamahalaan. Maraming salamat, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong oras, Disaster Response Management and OSA Concerns Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.